Wala kang utang na loob. Ang kapal ng mukha mong itapon ang pagkaing pinaghirapan ni Mama para kay Papa. Ang boses ni Mateo ay parang isang matalim na latigo na humiwa sa katahimikan ng malaking hapagkainan. Kasabay nito ay ang isang malutong na sampal na nagpalingon sa aking mukha sa gilid. Ang sakit ay hindi lamang nagmula sa hapdi ng kanyang palad sa aking pisngi, kundi sa bawat piraso ng aking dangal na tila kasabay na nagkadurog-durog sa sahig. Sa gitna ng marangyang dining hall ng mga Montecillo, naroon ako nakaluhod sa malamig na tiles habang nakapaligid ang mga piling panauhin at ang nakatutok na lens ng cellphone ni Tita Chingay. Ang mainit na sopas na itinapon ko ay nakakalat sa aking paanan. Naghahalo ang amoy ng luma at amag na pampalasa sa mabangong halimuyak ng mga bulaklak sa center table. 5 minuto, 5 minuto lang ang naging atraso ko sa paghahain ng almusal ni Don Leandro, ngunit ang turing nila sa akin ay tila isang kriminal na nagkasala sa buong sangkatauhan. Walang nakakita sa nanginginig kong mga kamay kanina sa kusina. Walang nakakaalam na kaya ko hiningi ang 5 minutong iyon ay dahil sa takot. Nakita ko ang mga namuong amag sa lumang garapon ng pampalasa na ginamit ni Doña Consuela. Alam ko ang bawat detalye ng gamot ni Don Leandro. Ang chemical sa pampalasang iyon, kapag humalo sa kanyang maintenance na gamot sa puso, ay magiging isang tahimik na lason na kayang magpatigil sa pintig ng kanyang buhay sa loob lamang ng ilang oras. Itinapon ko ang sopas upang iligtas ang aking biyanan, ngunit sa mata ng lahat ako ang baliw na manugang na naghahasik ng kaguluhan. Look at her, Mateo. Tingnan mo ang napangasawa mo. Ganyan ba ang igaganti niya sa pagtanggap natin sa kanya sa pamilyang ito? Kulang na lang ay patayin niya ang daddy mo sa gutom at kahihiyan. Wika ni Doña Consuela, habang may hawak na panyo sa kanyang mga mata. Nagkukunwaring biktima ng aking kabastusan. Ang kanyang boses ay malambot punong-puno ng pighati, ngunit nang sandaling magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa kanyang paningin. Dahan-dahan kong itinuwid ang aking katawan habang ang lasa ng dugo ay nagsisimulang manahan sa loob ng aking bibig. Ang paligid ay naging malabo, ang mga bulong ng mga bisita ay tila naging isang nakakabinging ugong sa aking pandinig. Tiningnan ko si Mateo, ang lalaking nangako sa akin ng proteksyon sa harap ng dambana. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng paghanga ngayon ay naglalagablab sa galit at pandidiri. Bakit ang pagmamahal ay tila isang kulungang gawa sa ginto, kung saan ang bawat sakripisyo ay binabayaran ng sampal, at ang bawat katotohanan ay pilit na nilulunod ng kasinungalingan? Hindi nyo naiintindihan? Ang aking tinig ay gumuho, naging isang pabulong na pagsao na agad nilamon ng malakas na tawa ni Tita Chingay. Anong hindi naiintindihan, Fides, na bastos ka na wala kang respeto sa mga Montecillo? Bulyaw ni Mateo habang dinuduro ako. Lumapit siya at hinawakan ng mahigpit ang aking braso, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Umakyat ka sa kwarto, ngayon din. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. You are a disgrace to this family. Bawat hakbang ko palayo sa hapagkainan ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat sulyap ng mga tao ay parang mga tinik na tumatarak sa aking likuran. Ngunit sa kabila ng hapdi ng aking pisngi at ang panginginig ng aking tuhod, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa aking kalooban. Ang aking katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko. Pagpasok ko sa aming silid, narinig ko ang pag-ikot ng susi mula sa labas. Ikinulong ako ng sarili kong asawa. Huminga ako ng malalim, ang aking kamay ay dahan-dahang dinala sa bulsa ng aking apron. Naroon ang maliit na sample ng pampalasang kinuha ko bago ko itinapon ang sopas. Isang ebidensya ng kanilang pagkakasala. Isang malakas na katok ang bumasag sa aking pag-iisip. Hindi iyon si Mateo. Fides, apo. Ang boses ni Mang Berting, ang matandang hardinero, ay narinig ko mula sa maliit na siwang ng bintana sa banyo. Mag-ingat ka. Narinig ko silang nag-uusap sa baba. Tatawag sila ng doktor upang sabihing may sakit ka sa isip para tuluyan ka nilang maitago. Ang king pupo ay tupiwo hanggang mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Ang bawat sandali ay nagiging isang karera para sa aking kaligtasan. Sa labas, narinig ko ang tunog ng sirena ng ambulansya na papalapit sa mansyon. Hindi para kay Don Leandro kundi para sa akin. Napatitig ako sa sariling refleksyon sa salamin.
Ang namamagang pisngi ang gulugulong buhok at ang mga matang puno ng luha, ngunit may determinasyon. Gaano kalayo ang kayang gawin ng isang ina upang protektahan ang kanyang lihim at gaano kalalim ang kayang tiisin ng isang asawa bago siya tuluyang maging isang kaaway. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin habang ang mga yabag ng mabibigat na sapatos ay papalapit na sa aking pintuan. Mapoprotektahan ko pa ba ang buhay ng matandang Don kung ako mismo ay nakatakdang ibaon sa buhay na limot? Clark. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi iyong nagmumula sa sampal, kundi sa mga salitang binabalot ng huwad na lambing. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, ang bawat pintig ng aking pisngi ay tila isang paalala ng aking pagkamali. Ang pagkakamaling maniwala na ang pag-ibig ni Mateo ay sapat na upang protektahan ako mula sa kagat ng ahas sa loob ng mansyong ito. Narinig ko ang mahinang pagpihit ng trangka ng pinto. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay naging hudyat ng pagpasok ng taong dahilan ng aking pighati. Pumasok si Mateo, bitbit ang isang baso ng tubig at isang tray ng pagkain. Ang kanyang mukha na kanina lamang ay parang sa isang demonyo ngayon ay bakas ng kunwaring pagsisisi. "Fight, sweetheart. I'm so sorry." Ang kanyang boses ay naging malambot, ang klase ng boses na dati ay nagpapatunaw sa aking puso. Lumapit siya at sinubukang haplusin ang aking namamagang pisngi, ngunit agad akong umiwas. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang imahe ng isang taong tila nasasaktan sa aking paglayo. "Hon, bakit mo naman kasi ginawa yon? Alam mo namang napaka-importante ng mga guests natin kanina. You made me look like a fool in front of everyone." Patuloy niya habang dahan-dahang umuupo sa tabi ko. Nararamdaman ko ang kanyang init, ngunit sa pagkakataong ito hindi ito nagbibigay ng ginhawa kundi isang malalim na pangamba. Kulang na lang ay himatayin si Mama sa sobrang hiya. She was just trying to be a good mother-in-law to you. Narito na naman tayo. Ang sining ng pagbaliktad sa katotohanan. Ang bawat salita niya ay parang asukal na may halong lason, unti-unting pinapatay ang aking tiwala sa sarili. Mateo, may amag ang pampalasa. Mapapatay nito si Papa. Ang aking tinig ay pause, halos hindi lumalabas sa aking nanunuyong lalamunan. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Tumingin si Mateo sa aking mga mata, isang tingin na tila nawaawa sa isang taong nawawala sa sariling kaisipan. "Fides, nakikita mo ba ang sarili mo? You're imagining things again? Mama loves Papa more than anyone. Bakit niya gagawin yun?" Hinawakan niya ang aking mga balikat, ang kanyang pagkakahawak ay tila isang mahigpit na gapos. "Maybe you're just stressed. Ang dami mong iniisip simula nang ikasal tayo. This is why you need help." Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipakita sa kanya ang ebidensyang nakatago sa aking apron, ngunit naalala ko ang babala ni Mang Berting. Kung ilalabas ko ito ngayon, baka tuluyan nilang agawin sa akin ang tanging alas na mayroon ako. Kailangan kong maglaro sa kanilang kumpas. Kailangan kong maging ang mahina at baliw na asawang gusto nilang makita. "I'm sorry, Mateo." Pilit kong ibinaba ang aking tingin, hinayaang pumatak ang isang butil ng luha sa aking hita. Siguro nga pagod lang ako. I didn't mean to cause a scene." Naramdaman ko ang kanyang bahagyang pagngiti, isang ngiti ng tagumpay na hindi niya magawang itago. "That's my girl. I knew you'd understand. Gagawin natin ang lahat para gumaling ka." "Okay, I already talked to Dr. Ignacio. He's outside with some nurses. Sabi niya mas mabuting maobserbahan ka sa clinic niya para makapag-relax ka." Nanigas ang aking buong katawan. Ang ambulansyang narinig ko kanina ay hindi para sa gamatan kundi para sa aking pagkakulong. Ang bawat himaymay ng aking utak ay nagsusumigaw na tumakbo, ngunit ang pintuan ay binabantayan ng dalawang lalaking nakaputing uniforme, na ngayon ay dahan-dahang pumapasok sa silid. "Huwag kang matakot, Feeds. It's for your own good." Muling bumulong si Mateo habang tinutulungan akong tumayo. Ang kanyang bisig ay nakapulupot sa akin, hindi bilang proteksyon, kundi bilang isang bantay na tinitiyak na wala akong kawala. Habang pababa kami sa malaking hagdanan, nakita ko si Doña Consuela sa ibaba. Nakatayo siya malapit sa bintana, may hawak na rosaryo habang ang kanyang mga labi ay tila gumagalaw sa isang dasal. Ngunit nang mapansin niya ang aking pagdaan, itinigil niya ang kanyang panalangin at binigyan ako ng isang malamig at mapang-uyam na titig. Naramdaman ko ang maliit na piraso ng tela sa aking bulsa, ang selyadong sample ng pampalasa. Ito na lamang ang tanging hawak ko.
Sa bawat hakbang ko palabas ng mansyon, nararamdaman ko ang bigat ng kadenang bakal na unti-unting pumupulupot sa aking kapalaran. Isang puting sasakyan ang naghihintay sa labas. Ang mga ilaw nito ay tila mga matang nagmamasid sa aking bawat galaw. Bago ako tuluyang isakay, lumingon ako sa bintana ng silid ni Don Leandro. Sa itaas nakita ko ang anino ni Mang Berting na nakatayo sa dilim ng hardin. Isang mabilis na tango ang ibinigay niya sa akin. Pasok na Fides, umapapauha. Utos ni Dr. Ignacio, ang kanyang boses ay walang anumang emotion. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng disinfectant ay tila sumasakal sa aking hininga. Habang umaandar ang ambulansya palayo sa mansyong dapat ay naging tahanan ko. Narinig ko ang huling salita ni Mateo bago niya isara ang pinto ng sasakyan. Magpahinga ka ng honor. Pagbalik mo lahat ay magiging maayos na. Ngunit sa aking isipan, alam kong ang pagpapahingang sinasabi niya ay ang pagsuko ng aking kalayaan. At habang tinitingnan ko ang palayo ng mansyon sa gitna ng dilim, isang tanong ang hindi ko maalis sa aking isipan. Ano ang gagawin nila kay Don Leandro habang wala ako upang bantayan ang kanyang bawat subo na? Ang bawat sulok ng silid na ito ay tila isang malawak at mapuputing libingan. Walang bintana, walang ingay, kundi ang mabagal at nakabiting hininga ng aircon na tila nanunuya sa aking pag-iisa. Dito sa klinika ni Dr. Ignacio, hindi ako isang pasyente. Ako ay isang lihim na pilit itinatago sa ilalim ng mga puting kumot at amoy ng gamot na nakahihilo. Narinig ko ang tunog ng sapatos sa labas ng pinto, isang ritmo na pamilyar na sa aking pandinig sa loob ng maikling oras na pananatili ko rito. Pumasok ang isang nurse, bitbit ang isang maliit na tray. Hindi niya ako tiningnan sa mga mata. Ang kanyang pagkilos ay mabilis at walang pakiramdam, na tila ba isa lamang akong gamit na kailangang ayusin. Inumin mo na ito, Ma'am Feds, para kumalma ang isip mo. Ang kanyang boses ay malamig, walang bakas ng malasakit. Hindi ako baliw, ang aking tugon. Bagaman alam kong wala itong saysay, tiningnan ko ang kulay rosas na tableta sa ibabaw ng tray. Alam ko ang hitsura ng gamot na yon, isang malakas na sedative. Gusto nila akong patulugin, gusto nilang patayin ang aking kakayahang mag-isip at lumaban. Nasaan si Mateo? Gusto ko siyang makausap. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng nurse. Masyadong busy ang asawa niyo, ma'am. Inaayos nila ang gulo na ginawa niyo sa mansyon. Magpahinga na lang kayo. Nang lumabas siya, narinig ko muli ang pagpihit ng susi mula sa labas. Muli ako ay naging bilanggo. Payakap ako sa aking sarili habang ang lamig ng silid ay tumatagos sa aking mga buto. Naalala ko si Don Leandro. Sa mga oras na ito, baka hinahainan na siya ng panibagong mangkok ng lason. At wala ako roon upang pigilan ang kamatayan na dahan-dahang gumagapang sa kanyang higaan. Lumipas ang ilang oras, o baka mga araw, hindi ko na alam, dahil ang ilaw sa kisame ay hindi kailanman namamatay. Bigla narinig ko ang isang mahinang kaluskos sa maliit na siwang sa ibaba ng pinto kung saan karaniwang ipinapasok ang pagkain. Isang maliit na balot ng dahon ng pandan ang dahan-dahang pumasok sa loob. Agad akong lumapit at kinuha iyon. Sa loob ng dahon may nakatagong maliit na piraso ng papel na may sulat kamay na magaspang ngunit pamilyar. Huwag mong inumin ang gamot, itago mo sa ilalim ng dila at iluwa pag alis nila. Mag-ingat ka, apo, hindi ka nag-iisa, Berting. Kasama ng sulat ay ang ilang piraso ng tuyong luya. Isang simpleng bagay, ngunit para sa akin ito ay isang sandata ng katotohanan. Alam ni Mang Berting ang aking pinagdaraanan. Siya na itinuturing lamang na tagapag-alaga ng halaman, ang tanging nakakakita sa bulok na ugat ng pamilya Montesilo. Hindi nagtagal, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa kabilang dulo ng hallway. Hindi ito ang nurse. Ang tinig ay baritono at puno ng awtoridad, si Dr. Ignacio. At ang kasunod na boses ay nagpataas ng lahat ng balahibo sa aking katawan, si Doña Consuela. Siguraduhin mo lang, Ignacio, na hindi siya makakaalis dito ng gising. Ang boses ni Doña Consuela ay parang isang bulong ng demonyo. Masyadong marami ang nakita ng babaeng iyon. At tungkol kay Leandro, dagdagan mo na ang doses ng kanyang maintenance. Sabi mo magmumula itong natural na paghina ng puso dahil sa katandaan. Huwag kayong mag-alala, Donya. Konting panahon na lang at magiging maayos ang lahat. Ang tanging kailangan natin ay ang pirma ni Leandro sa mga dokumento ng paglipat ng shares bago siya tuluyang mawala, sagot ni Dr. Ignacio. Napasandal ako sa pinto, ang aking kamay ay mahigpit na nakatakip sa aking bibig.
upang pigilan ang anumang tunog na lalabas. Ang bawat salita nila ay parang isang kutsilyong humihiwa sa aking pagkatao. Hindi lamang ako ang gusto nilang ilibing ng buhay. Ang buong kayamanan at buhay ni Don Leandro ay nakataya sa kanilang mga kamay. Narinig ko ang kanilang mga yabag na papaalis, ngunit ang katahimikang naiwan ay mas nakakatakot kaysa sa kanilang mga plano. Tumingin ako sa tuyong luya sa aking palad. Kailangan kong makalabas. Kailangan kong iligtas si Don Leandro bago mahuli ang lahat. Ngunit paano ako tatakas sa isang klinika na tila isang kuta? Habang tinititigan ko ang puting dingding, napansin ko ang isang maliit na vent sa itaas ng banyo. Isang maliit na pag-asa sa gitna ng desperasyon. Biglang bumukas ang pinto. Si Mateo ang pumasok, ngunit wala na ang sweetheart o ang kunwaring pagsisisi sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang folder ng mga dokumento. Fides, ang kanyang tawag ay tila isang utos. Pirman mo ito. Pagpirma mo, papayagan kitang makauwi, pero sa isang kondisyon, aaminin mong nagkaroon ka ng breakdown at ikaw ang nagkamali sa lahat. Tiningnan ko ang papel. Isang pag-amin na ako ay baliw. Isang dokumentong magtatatali sa akin habang buhay sa kanilang control. Tumingin ako kay Mateo, ang lalaking minahal ko, at ngayon ay nakikita ko na ang katotohanan. Siya ay hindi biktima ng kanyang ina. Siya ay isang masunuring kawal sa kanilang kaharian ng kasinungalingan. Paano kung ayaw ko? Hamon ko ang aking boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking panga ng napakahigpit. Wala kang choice, Fides. Isipin mo ang pamilya mo sa probinsya. Isipin mo kung anong mangyayari sa kanila kung malalaman nilang ang anak nila ay isang baliw na mamamatay tao. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng klinika ay tila mga luhang sumasama sa agos ng aking kawalan ng pag-asa. Ngunit bago pa man ako tuluyang malunod sa dilim, muling bumukas ang pinto. Hindi upang dalhin ako sa mas malalim na piitan, kundi upang ibalik ako sa mansyon isang pagbabalik na alam kong may kaakibat na mas malaking patibong. Ayusin mo ang sarili mo, Fides. Utos ni Mateo habang hinihila ako palabas ng sasakyan pagdating namin sa mansyon. Gagawa tayo ng video. Ipapakita natin sa lahat na maayos ka na at humihingi ka ng tawad kay Mama. If you do this right, baka hindi mo na kailangang bumalik sa klinika. Dinala nila ako sa harap ng dambana ng pamilya kung saan ang amoy ng insenso at sariwang bulaklak ay naging masangsang sa aking pangamoy. Naroon si Doña Consuela nakasuot ng puting bestido, hawak ang kanyang mamahaling rosaryo habang nakaluhod sa harap ng imahen ng Birhen. Sa gilid nakita ko si Tita Chingay na may hawak na camera handang i-record ang bawat sandali ng aking pagpapakumbaba. Lumuhod ka anak, ang tinig ni Doña Consuela ay parang isang mahinahong himig ng koro, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talas ng patalim. Humingi ka ng tawad sa harap ng ating Panginoon at sa harap ng pamilyang ito na iyong rinespeto. Naramdaman ko ang pagdiin ng kamay ni Mateo. Sa aking balikat pinupuwersa akong lumuhod sa matigas na sahig. Ang bawat butil ng aking pawis ay tila nagiging yelo sa aking balat. I'm so sorry, Mom. I'm so sorry for what I did. Ang aking tinig ay gumuho naging isang pabulong na pagsamo na alam kong kailangan nilang marinig para sa kanilang palabas. Patawad ang daling sabihin, Fides. Pero ang sugat na ginawa mo sa dangal ng mga Montecito, mahirap gamutin. Wika ni Doña Consuela para sa camera bago siya lumapit at hinawakan ang aking mukha. Ang kanyang mga daliri ay malamig, tila mga galamay ng isang nilalang na walang kaluluwa. Dahil mabuti akong Kristiyano, papatawarin kita. Pero kailangan mong patunayan ang iyong katapatan. Matapos ang nakasusuklam na palabas na iyon, iniwan nila ako sa isang maliit na silid sa gilid ng kusina, ang dating silid ng mga katulong. Doon sa gitna ng alikabok at dilim, biglang bumukas ang pinto. At pumasok ang isang pamilyar na anino. Fides, Diyos ko, anong ginawa nila sa iyo? Ang tinig na iyon ay parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Si Lenny ang aking pinsan, ang tanging taong itinuturing kong kapatid sa mundong ito. Agad siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Lenny, Tulay! Kailangan mong tulungan si Don Leandro. Pinapatay nila siya. Ang aking pagtangis ay hindi ko na mapigilan. Nagsalaysay ako sa kanya tungkol sa pampalasa, tungkol sa plano ni Dr. Ignacio at tungkol sa ebidensyang nakatago sa aking apron.
Hinawakan ni Lenny ang aking mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at malasakit. Huwag kang mag-alala, Fides. I'm here now. I will help you. Nalaman ko kung nasaan ang susi ng vault ni Doña Consuela. Doon nakatago ang tunog ng record ng mga totoong medical files ni Don Leandro. Kukunin ko yon para sa'yo. Sa sandaling iyon naramdaman ko ang isang munting liwanag ng pag-asa. Akala ko ay tuluyan na akong tinalikuran ng mundo, ngunit heto si Lenny handang itaya ang kanyang buhay para sa akin. Mag-ingat ka, Lenny, mapanganib sila. I will, Fides. Maniwala ka sa akin, hindi kita pababayaan. Pag nakuha ko ang files, dadalhin natin ito sa pulis. We will end this nightmare, bulong ni Lenny habang hinahaplos ang aking buhok. Ngunit habang papaalis si Lenny sa silid, napansin ko ang isang bagay na nagpatigil sa pintig ng aking puso. Ang kanyang suot na mamahaling relos, isang relos na alam kong hindi niya kayang bilhin, at tila kapareho ng disenyo ng relos na ibinigay ni Mateo kay Doña Consuela noong nakaraang buwan. Isang malamig na hinala ang gumapang sa aking isipan, ngunit agad ko itong iwinaksi. Hindi magagawa ni Lenny na traidorin ako. Siya na lang ang mayroon ako. Habang nakatingin ako sa kanyang papalayong anino, narinig ko ang mahinang tawanan ni Mateo at Doña Consuela mula sa kabilang silid. Ang tunog ng kanilang halakhak ay tila isang babala na ang bawat yakap at pangako sa bahay na ito ay may katapat na lason. What? Ang gabi sa mansyong Montecillo ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay tila isang dambuhalang telon ng itim na pelus na bumabalot sa isang lihim na krimen. Habang ang lahat ay natutulog ang katahimikan sa loob ng bahay, ay binabasag lamang ng mahina at hirap na paghinga ni Don Leandro na nagmumula sa kabilang dulo ng pasilyo. Hindi ako makatulog. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala. Gamit ang dahan-dahang hakbang na tila isang anino, lumabas ako sa aking silid. Ang malamig na tiles ay humahalik sa aking mga paa, ngunit ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng kaba sa aking dibdib. Papalapit ako sa silid ni Don Leandro nang mapansin kong bahagyang nakabukas ang pinto. Sa loob, aninag ng dilaw na ilaw mula sa lampshade, nakita ko ang isang eksenang nagpatigil sa daloy ng aking dugo. Naroon si Dr. Ignacio, nakasuot pa rin ng kanyang puting coat na tila ba isang anghel ng kamatayan. Hawak niya ang isang hiringgilya, ang dulo ng karayom ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa tabi niya nakatayo si Mateo, nakamasid nang walang anumang emosyon sa kanyang mukha. This is the final booster, Mateo. Bulong ni Dr. Ignacio, ang kanyang boses ay parang kaliskis ng ahas na nagkikiskisan. After this, his heart will gradually slow down. It will look like a natural cardiac arrest due to his prolonged weakness. Walang autopsy na makakakita ng bakas. Gawin mo na. Sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay matigas, walang bakas ng pag-aalinlangan para sa sariling ama. Kailangan nating matapos ito bago magising ang mga tauhan sa umaga. Mama is already preparing the documents for the emergency board meeting. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang takot ay napalitan ng isang naglalagablab na galit. Tinulak ko ang pinto ng malakas. Huwag, Mateo, ama mo siya. Paano mo nagagawa ito? Ang aking sigaw ay bumasag sa masangsang na katahimikan ng silid. Ay bumasag. Agad na lumingon ang dalawa. Ang gulat sa mga mata ni Mateo ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na ningning. Mabilis siyang lumapit sa akin at hinawakan ang aking dalawang braso. Nang napakahigpit, halos marinig ko ang pagdaing ng aking mga buto. Fids, anong ginagawa mo rito? I told you to stay in your room. Bulyaw niya, ang kanyang hininga ay amoy alak at galit. Mateo, please. Nakita ko ang karayom. Papatayin niyo si Papa. Pilit kong kumakawala, ang aking mga mata ay nakatuon kay Don Leandro, na ngayon ay bahagyang gumagalaw, tila nararamdaman ang kaguluhan sa kanyang paligid. Ang kanyang mga mata ay pilit na bumubukas, ngunit ang bigat ng sedatibong ibinibigay sa kanya ay tila mga kadenang humihila sa kanya pabalik sa kadiliman. Wala kang nakita, Fides. Ang nakikita mo lang ay ang mga guni-guni ng iyong may sakit na isip. Pagmamatigas ni Mateo habang dahan-dahan akong hinihila palabas ng silid. Lumingon siya kay Dr. Ignacio at tumango. Isang senyas ng kamatayan. No papagising. Ang aking huling pagsusumamo ay nauwi sa isang mahinang daing nang itulak ako ni Mateo sa labas ng pasilyo.
Kinaladkad niya ako patungo sa isang maliit na storage room sa dulo ng pasilyo malayo sa silid ni Don Leandro. Dito ka muna, Fides. Masyadong malakas ang iyong delusions ngayong gabi. We need to keep you safe from yourself. Ang kanyang boses ay muling naging malamig at puno ng gaslighting. Tila ba ako talaga ang may kasalanan sa lahat ng ito. Narinig ko ang tuyot na tunog ng trangka na bumaba mula sa labas. Ikinulong niya ako. Sinubukan kong kalampagin ang pinto, ngunit ang tanging tumutugon ay ang malamig na kahoy. Sa labas ng pinto narinig ko ang papalayo niyang mga yabag, at kasunod nito ang isang mahabang katahimikan na mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Mula sa kabilang dulo ng mansyon narinig ko ang isang mahinang tunog ng pagimpit, tila isang taong pilit humihinga, ngunit hindi makakuha ng hangin. Iyon na ba ang huling sandali ni Don Leandro? Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom na tumatarak sa aking konsensya. Napasandal ako sa pinto, dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig. Sa dilim ng storage room, ang tanging liwanag na mayroon ako ay ang aking determinasyon. Ngunit paano ako lalaban kung ang mundong kinatatayuan ko ay unti-unti nang nilalamon ng kasinungalingan ng pamilyang pinili kong mahalin? Ang bawat hininga sa loob ng masikip na bodegang ito ay tila humahalo sa alikabok ng mga nakalimutang kagamitan. Ngunit sa gitna ng dilim, may isang bagay na nagbibigay sa akin ng init. Dahan-dahan kong hinawakan ang manipis na gintong kwintas na nakasabit sa aking leeg, ang tanging pamanang iniwan ni Ina bago siya kinuha ng karamdaman. Isang simpleng locket na may lamang maliit na tuyong dahon, isang simbolo ng karunungang itinanim niya sa aking puso, na ang tunay na lunas ay hindi lamang nanggagaling sa botika kundi sa malasakit na nagmumula sa kalikasan. Fides, tandaan mo, tila naririnig ko ang mahinang boses ni Ina sa aking alaala habang ang kanyang mga kamay na amoy luya at eucalyptus ay humahaplos sa aking noo. Ang katotohanan ay parang halimuyak ng mga damo sa parang. Maaari itong takpan ng putik, maaari itong ibaon sa limot, ngunit sa tamang oras ang bangon nito ang maglalantad sa lahat ng kabulukan. Napapikit ako ng mariin habang ang isang butil ng luha ay gumugulong sa aking pisngi. Ang aking ina ay isang hamak na manggagamot sa aming nayon, isang babaeng binaliwala ng mga tulad ng mga Montesilo, ngunit siya ang nagturo sa akin na basahin ang wika ng katawan. Sa bawat panginginig ng kalamnan ni Don Leandro, sa bawat pagbabago ng kulay ng kanyang kuko, nakikita ko ang mga senyales na pilit itinatago ni na Dr. Ignacio. Sa dilim ng bodega, dahan-dahan kong inilabas ang mga tuyong luya at ilang piraso ng dahon na ibinigay ni Mang Berting. Gamit ang isang mabigat na piraso ng bakal na nakita ko sa sahig, sinimulan kong dikdikin ang mga ito sa isang sulok. Walang tunog ng pagbagsak kundi ang marahang pagdurog ng mga hibla hanggang sa lumabas ang matapang at nanunuot na katas nito. Ang bango ng luya ay unti-unting pumuno sa maliit na espasyo, tila ba binubuhay ang aking nanghihinang diwa. Ito ang aking panlaban. Isang munting concoction na maaring maglinis sa nanlalabong isipan ni Don Leandro, isang paraan upang labanan ang mga sedatibong pilit na nagpapatulog sa kanya. Habang ginagawa ko ito, ang bawat galaw ng aking mga kamay ay puno ng panalangin at determinasyon. Hindi ako papayag na ang huling hininga ng matanda ay maging biktima ng isang kasinungalingan. Biglang narinig ko ang isang mahinang kaluskos sa labas ng pinto. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, ang takot ay muling gumapang sa aking balat. Ngunit sa halip na ang mabigat na yabag ni Mateo, isang pamilyar na bulong ang narinig ko sa siwang ng pinto. Fides, nahanap ko na bot. Bulong ni Lenny, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba, ngunit puno ng pananabik. Mabilis akong lumapit sa pinto, idinikit ang aking mukha sa malamig na kahoy. Lenny, anong nahanap mo? Tantiwip abkin ba matata. Ang vault, Fides. Nahanap ko na ang sikretong vault ni Doña Consuela sa likod ng malaking painting sa library. Anya, ang kanyang paghinga ay mabilis na tila galing sa pagtakbo. Nasilip ko ang code nang pumasok si Mateo kanina. Feeds, nandoon ang lahat. Ang mga totoong medical records ni Don Leandro bago sila nagsimulang magpalit ng mga resulta. Nandoon din ang mga dokumentong nagpapatunay na matagal na silang naglilipat ng pondo mula sa mga restaurant. Naramdaman ko ang isang malakas na bugso ng pag-asa. Ito na ang hinihintay ko. Ang ebidensyang magpapabagsak sa pader ng kasinungalingan ng mga Montesilo.
Lenny, kailangan nating makuha ang mga papel na iyon. Kapag nakuha natin yan, wala na silang magagawa. Iyon ang gagawin ko, Fides. Babalik ako dun mamayang madaling araw kapag mahimbing na ang tulog nila. Kukunin ko ang mga records at ilalabas kita rito. Pangako ni Lenny. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Malapit na tayong matapos sa impyernong ito. Ngunit habang nagsasalita si Lenny, muling pumasok sa aking isipan ang imahe ng mamahaling relos na nakita ko sa kanyang braso kanina. Ang kislap ng ginto sa ilalim ng ilaw ng chandelier ay tila isang malabo, ngunit nakakabagabag na anino sa gitna ng aming pag-uusap. Lenny, tawag ko sa kanya bago siya makalayo. Bakit mo ito ginagawa? Mapanganib ito para sa iyo. Tumahimik ang kabilang panig ng pinto sa loob ng ilang segundo. Ang katahimikan ay naging mabigat, tila ba may timbang na hindi maipaliwanag. Dahil pamilya tayo, Fides, at ang pamilya hindi nagiiwanan sa gitna ng laban. Nang marinig ko ang kanyang papaalis na mga yabag, muli akong napasandal sa pinto. Ang amoy ng diniktik na luya sa aking mga kamay ay tila mas tumapang, ngunit kasabay nito ay ang isang malamig na hinala na pilit kong iwinawaksi. Mayroon bang katotohanan sa likod ng kanyang mga salita o ang vault na kanyang sinasabi ay isa lamang panibagong pintuan patungo sa mas malalim na kapahamakan? Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan habang hinihintay ko ang pagbabalik ni Lenny. Sa gitna ng kadiliman ng bodega, ang bango ng dinikdik na luya at herbal na aking inihanda ay nagsisilbing tanging liwanag sa aking naguguluhang isipan. Pinanghahawakan ko ang bawat salita ni Lenny, ang bawat pangako ng kaligtasan, na tila ba siya ang huling pisi na mag-uugnay sa akin sa katotohanan. Narinig ko ang marahang pag-ikot ng susi sa labas ng pinto. Ang tunog ng bakal na naghihiwalay sa aking kalayaan ay dahan-dahang gumalaw, at ang siwang ng liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa aking mga mata. Naroon si Lenny, hinihingal at namumutla, ngunit may hawak na isang itim na envelope. Fides, dali, nakuha ko na. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay malaki sa takot at pananabik. Kailangan nating lumabas dito bago pa magising si Mateo. Heto ang mga medical records kasama na ang mga resibo ng pampalasa na binili ni Doña Consuela sa labas. Agad akong tumayo, bitbit ang maliit na bote ng aking inihandang lunas para kay Don Leandro at ang sample ng lason na aking itinago. Salamat, Lenny. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Iniabot ko sa kanya ang selyadong sample ng lason para sa mas ligtas na pagtatago habang tinatahak namin ang madilim na pasilyo patungo sa library kung saan sinabi niyang naghihintay ang isang tawag mula sa isang abogado. Ngunit pagpasok namin sa library, ang lahat ay tila huminto. Biglang bumukas ang lahat ng malalaking chandelier, nagbibigay ng isang nakabubulag na liwanag na tumama sa aking mukha. Sa gitna ng silid nakaupo sa kanyang malaking silya si Doña Consuela, hawak ang kanyang paboritong tasa ng tsaa. Sa kanyang tabi nakatayo si Mateo, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Isang magandang palabas, hindi ba? Ang boses ni Doña Consuela ay pumuno sa silid, kalmado, ngunit may dalang kamatayan. Lumingon ako kay Lenny, umaasang makikita ko ang parehong gulat sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita ko ay ang dahan-dahang paglayo niya sa akin. Humakbang siya patungo sa panig ni Mateo. Nang walang pag-aalinlangan, inabot niya ang itim na envelope at ang sample ng lason na ibinigay ko sa kanya kay Doña Consuela. Good job, Lenny, tuwika ni Mateo habang hinahaplos ang balikat ng aking pinsan. Tama nga si Mama, ang pera ay kayang bumili kahit ng pinakamalapit na dugo. Parang gumuho ang buong mundo sa aking paanan. Ang hininga ko ay tila nabara sa aking lalamunan at ang aking paningin ay nagsimulang magdilim. Lenny, bakit ang tanging lumabas sa aking mga labi isang pabulong na daing na puno ng hindi maipaliwanag na sakit? Tumingin sa akin si Lenny at sa pagkakataong ito, wala na ang mga luha. Ang relos na ginto sa kanyang braso ay kumikinang ng husto. Sorry, Fides, pero sawang-sawa na akong maging mahirap. Sawang-sawa na akong umasa sa mga mumo mo. Ibinigay nila sa akin ang buhay na hindi mo kailanman maibibigay. You were too idealistic, too soft. In this house, only the ruthless survive. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na balisong na paulit-ulit na tumatarak sa aking puso. Ang taong itinuring kong kapatid, ang tanging taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ay siyang nagtulak sa akin sa banging ito.
Now fidas ani Doña Consuela, habang binubuksan ang envelope at sinusunog ang mga papel sa tapat ng isang kandila. Tingnan mo kung anong nagagawa ng teknolohiya sa mga kamay ng mga taong may kapangyarihan. Iniharap ni Mateo ang kanyang tablet sa akin. Isang video ang nagsimulang tumakbo. Nakita ko ang aking sarili sa kusina, ngunit ang video ay putol-putol at sadyang minanipula. Mukhang lalong pinatitibay nito na ako ang naglalagay ng kung anong pulbos sa tasa ni Don Leandro, habang ang aking mukha ay tila may mapanganib ng ngiti. Ang bawat galaw ko ay pinalabas na isang planadong pagpatay. Naka-upload na ito, Fides. Pate? Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay malapit sa aking tainga, malamig at walang awa. Sa loob ng 10 minuto ang buong bansa ay maniniwalang ang dakilang manugang ng mga Montesillo ay isang mamatay tao. Oh, who will believe a crazy woman now? Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod hanggang sa tuluyan akong napaluhod sa sahig. Ang halakhak ni na Doña Consuela at Lenny ay tila isang nakakabinging koro sa aking pandinig. Wala na ang aking ebidensya, wala na ang aking tanging kakampi. At ang pinakamasakit sa lahat, ang aking pangalan ay tuluyan ng binaboy ng mga taong pinag-alayan ko ng aking pagsisilbi. Tumingala ako at nakita ko ang anino ni Don Leandro sa itaas ng pasilyo. Nakaupo sa kanyang wheelchair, walang malay sa katotohanang ang kanyang huling pag-asa ay kasalukuyan ng nilalamon ng dilim. Isang tanong ang nag-echo sa aking isipan, hanggang kailan kayang manalo ng kasinungalingan laban sa isang pusong? Wala nang natitira kundi ang kanyang dangal. Wala kang puwang sa pamamahay na ito mamamatay tao. Mula sa araw na ito, itinitiniwalag ka na namin sa pamilyang Montesillo. Ang boses ni Mateo ay parang isang kulog na yumanig sa buong mansyon, ngunit ang mas masakit ay ang paraan ng pagtapon niya sa aking mga gamit sa labas ng pintuan. Ang mga damit kong dati ay maayos na nakatiklop sa cabinet ay ngayon ay nakakalat sa basang semento, nadidikit sa putik na dulot ng walang tigil na ulan. Dahan-dahan akong kinaladkad ni Mateo patungo sa malaking gate ng mansyon. Ang bawat hakbang ko sa matatalas na graba ay tila humihiwa sa aking mga talampakan. Ngunit ang manhid na nararamdaman ng aking puso ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Habang hinihila niya ang aking braso, nakita ko ang aking sarili sa refleksyon ng bintana. Nakasuot pa rin ako ng puting apron, ang apron na suot ko tuwing madaling araw upang ipagluto sila ng almusal ng may pagmamahal. Ang apron na ngayon ay punong-puno ng mancha ng putik at kahihiyan. Mateo, parang awa mo na. Hindi ko magagawa yun kay Papa. Ang aking tinig ay halos isang bulong na lamang nalulunod sa ingay ng patak ng ulan at sa hagulgol ng sarili kong kaluluwa. Huwag mo nang tawaging Papa ang daddy ko. You are nothing but a gold digger, Fides. Isang hampas lupa na pilit umakyat sa itaas, pero sa imburnal din ang bagsak. Inihagis niya ako sa labas ng gate at ang aking mga tuhod ay marahas na tumama sa basang kalsada. Hindi pa doon nagtapos ang aking pasakit. Sa labas ng gate, tila isang hukbo ng mga mapanghusgang mata ang naghihintay. Ang mga kapitbahay, ang mga taong dati ay bumabati sa akin nang may ngiti, ngayon ay may hawak na mga cellphone at kumukuha ng video. Narinig ko ang matatalas na salita ng mga marites na tila mga laso na ibinubuga sa hangin. Aya na ang manugang na mamatay tao. Akala mo kung sinong santita, yun pala ay ahas. Sigaw ng isang babaeng dati ay binibigyan ko ng sobrang ulam tuwing may handaan. Nakakatakot ka, Fides, pinapakain mo ng laso ng biyanan mo, napakawalang puso mo. Dagdag pa ng isa kasabay ng pagdura sa direksyon ng aking mga gamit. Mula sa balkonahe ng mansyon, nakita ko si Doña Consuela. Nakatayo siya doon, hawak ang kanyang rosaryo, ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pighati para sa mga camera na nasa ibaba. Sa tabi niya ay si Lenny, nakasuot ng bagong trench coat, ang gintong relos sa kanyang braso ay kumikinang kahit sa gitna ng kadiliman ng ulan. Binigyan ako ni Lenny ng isang malamig na ngiti, isang ngiting nagsasabing, nakuha na niya ang lahat ng sa akin. Huwag kayong mag-alala, mga kapitbahay. Sigaw ni Doña Consuela mula sa itaas, ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring emosyon. Hustisya ang mananaig, kasalukuyan na kaming nakikipag-ugnayan sa mga awtoridad. Hindi namin hahayaang makatakas ang babaeng ito sa kanyang kasalanan. Ang tunog ng bakal na pintong sumara ay parang isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Ikinandado nila ang gate na dati ay bukas para sa akin,
bilang dambana ng aking pagsisikap. Naroon ako nakaluhod sa putikan yakap-yakap ang isang basang unan na tanging natira sa aking mga gamit. Ang ulan ay humahalo sa aking mga luha at ang lamig ng gabi ay dahan-dahang pumapasok sa aking mga buto. Wala akong matuluyan. Ang aking pamilya sa probinsya ay tiyak na nakita na ang balita. Ang aking pangalan ay naging kasing kahulugan ng kataksilan. Sa gitna ng dilim, habang ang mga ilaw ng mansyon ay unti-unting namamatay, naramdaman ko ang bigat ng isang kamay sa aking balikat. Inisip ko na baka pulis na ito upang dalhin ako sa selda. Ngunit nang tumingala ako, nakita ko ang isang lumang payong na tumatakip sa akin mula sa ulan. Isang pares ng luma at maruming tsinelas ang nasa harap ko. "Tumayo ka na, apo! Hindi pa tapos ang laban!" Ang mahinang bulong ni Mang Berting ang narinig ko sa gitna ng hagupit ng bagyo. Napatitig ako sa kanya, ang aking puso ay tila nakahanap ng isang munting mitsa ng apoy sa gitna ng nagyayalong kawalan. Ngunit sa kabilang dulo ng kalsada narinig ko ang papalapit na sirena ng pulis. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang maglaro sa mga basang pader ng mansyon. Gaano pa kalalim ang kailangang ihukay ng mga Montecillo bago nila mapatay ang aking pagkatao, at sapat na ba ang isang munting mitsa upang sunugin ang buong kaharian ng kanilang kasinungalingan? Hindi pa tapos ang gabi, Fides. Ang dilim ay kaibigan ng mga taong naghahanap ng katotohanan. Ang boses ni Mang Berting ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng nanginginig kong katawan. Hindi niya ako hinayaang dalhin ng mga pulis. Bago pa man makalapit ang sasakyang may asul at pulang ilaw, mabilis niya akong hinila patungo sa likod ng malalaking puno ng balite sa gilid ng bakod, sa isang bahagi ng mansyon na hindi naaabot ng liwanag ng mga bumbilya. Dinala niya ako sa kusina sa likod, ang lumang kusinang gawa sa bato na ginagamit lamang para sa mabibigat na pagluluto at bilang tambayan ng mga tauhan. Ang amoy ng uling at lumang kahoy ay sumalubong sa akin, isang pamilyar na amoy na nagpaalala sa akin kung sino talaga ako. Dito ako nagsimula, dito ko binuo ang mga putaheng nagbigay ng dangal sa pangalang Montecillo bago nila ako ituring na basahan. "Dito ka muna, apo. Hindi nila iisiping bumalik ka rito," bulong ni Mang Berting habang inaabutan ako ng isang tuyong tuwalya. Ang akala nila ay tumakas ka na sa takot. Pero alam ko ang pusong Fides ay hindi tumatakas sa laban. Napatitig ako sa aking mga kamay na puno pa rin ng putik. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Akala ni Mateo ay sapat na ang itapon ako sa labas upang mawalan ako ng karapatan. Ngunit nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay: ako pa rin ang legal na asawa. Walang pirma, walang annulment, at walang utos ng korte ang makakapag-alis sa akin sa tahanang ito ng ganoon kabilis. Ang bawat bato ng mansyong ito ay saksi sa aking pagsisilbi. Mang Berting, kailangan ko siyang makita. Ang aking tinig ay matatag na wala na ang panginginig ng takot. Inilabas ko mula sa aking basang bulsa ang maliit na bote ng langis na may halong luya at mga piling damo na aking dinikdik sa bodega. Ito na lang ang tanging paraan para magising ang diwa ni Papa. Kailangan niyang malaman ang totoo bago siya tuluyang mawala. Gamit ang isang lumang hagdan na nakatago sa ilalim ng mga baging ng bougainvillea, dahan-dahan akong umakyat patungo sa bintana ng silid ni Don Leandro sa unang palapag. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa bakal na hagdan ay tila isang malakas na tambol sa aking pandinig, ngunit ang bawat patak ng ulan ay nagsilbing tabing upang hindi ako mapansin ng mga gwardya. Nang marating ko ang bintana, dahan-dahan ko itong itinulak. Ang tunog ng kahoy na nagiskisan ay tila isang babala sa gabi. Sa loob, ang amoy ng disinfectant at kamatayan ay nanunuot. Naroon si Don Leandro nakahiga sa kanyang malaking kama, tila isang aninong unti-unti nang naglalaho. Ang monitor sa kanyang tabi ay naglalabas ng mahina at regular na tunog ng kanyang nanghihinang pintig. Mabilis akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay, ang kamay na dati ay nagtatrabaho ng maigi upang itayo ang pamilyang ito. "Papa, si Fides ito," bulong ko. Ang aking mga luha ay muling pumatak sa kanyang kumot. "Huwag po kayong susuko, narito na ako." Dahan-dahan kong ipinahid ang inihanda kong langis sa kanyang mga sentido at sa ilalim ng kanyang ilong. Ang matapang na amoy ng luya at mentol ay agad na humalo sa malamig na hangin ng silid. Sinimulan kong imasahe ang kanyang mga palad gamit ang bawat hibla ng aking lakas at panalangin.
Gising po Papa, kailangan nyo kaming tulungan. Ang mga taong pinagkatiwalaan nyo, sila ang sumasaksak sa inyo. Sa loob ng ilang minuto, walang nangyari. Ang katahimikan sa silid ay tila isang pader na hindi ko matibag. Ngunit nang mawawala na ako ng pag-asa, naramdaman ko ang isang bahagyang panginginig. Ang mga daliri ni Don Leandro na hawak ko ay tila gumalaw isang mahinang kislot na nagpatigil sa pintig ng aking puso. Papa, muli kong tawag, mas lalo kong naramdaman ang pag-init ng kanyang balat. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok at nakita ko ang anino ni Mateo na nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat na mabilis na napalitan ng isang nakakatakot na galit. "Fides, how dare you come back here?" Sigaw niya ang kanyang boses ay yumanig sa buong silid. Mabilis siyang lumapit upang hilingin ako palayo sa kama. Ngunit bago pa man niya ako mahawakan, isang bagay ang nagpatahimik sa aming lahat. Ang mahina ngunit mahigpit na pagkakahawak ni Don Leandro sa aking kamay. Ang kanyang mga mata na dati ay nalalabo ay dahan-dahang bumukas at tumitig ng diretso sa kanyang anak. Ang panginginig ng kanyang mga labi ay tila may gustong sabihing isang katotohanang matagal nang ibinaon sa dilim. Ang bawat ugat sa kamay ni Don Leandro ay tila bumukol habang mahigpit niyang kinakapit ang aking palad. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Mateo, isang tingin na puno ng hinanakit at hindi masabing pait. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang libingan, tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy dahil sa takot. "Pitawan mo siya, Fidesz! You're hurting him with your delusions." Ang sigaw ni Mateo habang marahas niyang pilit na binubuksan ang aking mga daliri. Ngunit sa bawat pilit niya, mas lalong humihigpit ang kapit ng kanyang ama. Isang mahinang ungol ang lumabas sa tuyot na labi ni Don Leandro, isang tunog ng paghihirap na nagpatigil sa marahas na kilos ni Mateo. "Look at him, Mateo. He's fighting." Gising ang diwa ni Papa at alam niya kung anong ginagawa niyo sa kanya. Ang aking tinig ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Nakita ko ang panandaliang pagkaputla sa mukha ng aking asawa. Ang takot na makita ang katotohanan sa mga mata ng kanyang ama ay sandaling dumaan sa kanyang paningin bago ito muling natakpan ng kanyang mapanganib na ngiti. "No, Fidesz, muscle spasm lang yan. He's dying and you're just making it worse." Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay naging malambot ngunit puno ng banta. Mabilis niyang kinuha ang intercom at tinawag ang mga security. "Security, get this woman out of here now." Alam kong wala na akong oras. Bago pa man dumating ang mga gwardya, kailangan kong makahanap ng paraan upang manatili sa laban. Sa gitna ng kaguluhan, nang mapansin kong abala si Mateo sa pakikipag-usap sa intercom, mabilis akong kumawala at tumakbo patungo sa kabilang pinto ng silid na nag-uugnay sa kanyang pribadong opisina. Ang opisina ni Mateo ay amoy mamahaling sigarilyo at kataksilan. Dito sa gitna ng mga bundok ng papeles at mga gintong tropeyo, alam kong nakatago ang mga sikretong magpapatunay na hindi lamang buhay ng ama ang kanyang ninanakaw. Gamit ang aking nanginginig na mga kamay, binuksan ko ang isa sa mga drawer ng kanyang mesa na hindi niya sinasadyang naiwang bahagyang nakabukas. Doon sa ilalim ng mga legal na dokumento, nakita ko ang isang pulang envelope. Sa loob nito ay may mga litrato hindi ng pamilya, kundi ng isang babaeng nagngangalang Clara. Nakita ko rin ang mga bank statements na nagpapakita ng sunod-sunod na paglipat ng pondo mula sa Montesio Group patungo sa isang personal na account. Milyon-milyong piso ang nawawala, mga pondong dapat ay para sa pagpapalago ng aming mga restaurant, ngunit napupunta sa mga luho ng isang kabit. "Kaya mo ba ito ginagawa, Mateo, para sa babaeng ito?" Ang aking bulong ay naging isang sumbat sa hangin. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan habang binabasa ang isa pang papel. Isang lihim na plano ng pagbebenta ng shares ni Don Leandro nang walang pahintulot ng board. Binubulok niya ang kumpanya mula sa loob habang ako ang pinalalabas niyang salarin. Narinig ko ang mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa pintuan ng opisina. Ang tunog ng bawat hakbang ay tila isang hatol na papalapit sa akin. Mabilis kong itinago ang mga bank statements sa loob ng aking apron. Ang papel ay kumuskos sa aking balat na tila isang babala. "Fides, I know you're in here." Ang boses ni Mateo ay naging kasing lamig ng yelo sa gitna ng taglamig. Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo
ay lumikha ng isang mahabang anino sa sahig na tila isang higanting gagamba na handang sumakmal. Tumayo ako ng tuwid pilit na itinatago ang panginginig ng aking tuhod. Ang hawak kong envelope ay tila nagiging kasing bigat ng isang sako ng semento. Nakita ko si Mateo na nakasandal sa may hamba ng pinto. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinititigan ang bawat kilos ko. Isang mapanganib na ningning ang sumilay sa kanyang mga mata. Nang mapansin niyang ang drawer ng kanyang mesa ay nakabukas. Anong ginagawa mo sa opisina ko, Fids? Looking for more stories for your crazy brain. Anya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay nagpapasikip sa aking dibdib. Tila ba ang pader ng silid ay dahan-dahang gumagalaw upang ipiton ako. Niyakap ko ang aking sarili, nararamdaman ang matigas na papel ng bank statement sa ilalim ng aking palad. Alam ko na ang lahat, Mateo. Alam ko na kung saan pumupunta ang pera ni Papa. At alam ko rin kung sino si Clara. Tumigil si Mateo sa paglakad. Ang kanyang mukha ay naging isang blankong maskara ng galit. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila isang lubid na unti-unti nang napapatid. You really don't know when to stop, do you? You should have stayed in the mud where I threw you. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Mateo. Patungo sa akin ang kanyang kamay ay handang abutin ang aking leeg. Ngunit bago pa niya ako mahawakan, isang malakas na tunog ng pagbagsak. Ang narinig namin mula sa silid ni Don Leandro, ang tunog ng isang monitor na nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na mansyon, tila isang babala ng dumarating na kamatayan na nagpatigil sa naglalagablab na tensyon sa pagitan namin ni Mateo. Sa isang iglap, tila nawala ang galit sa kanyang mga mata at napalitan ng isang hilaw na takot-takot na baka ang kanyang mga plano ay tuluyan ng gumuho bago pa man niya makuha ang huling pirma ng kanyang ama. Marahas niya akong itinulak pabalik sa pader bago siya mabilis na tumakbo patungo sa silid ni Don Leandro. Hindi ako nag-atubili. Sa kabila ng sakit ng aking balikat na tumama sa matigas na kahoy ng pader, sumunod ako. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ay tila paglakad sa ilalim ng tubig, mabigat at puno ng kaba. Nang marating namin ang pintuan, ang bumadya sa aming paningin ay isang eksenang hindi ko kailanman malilimutan. Naroon si Doña Consuela nakatayo sa tabi ng kama ni Don Leandro. Ang kanyang puting bestido ay tila nagliliwanag sa gitna ng madilim na silid, ngunit ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol sa sementeryo. Ang monitoring tibok ng puso ay nakahandusay sa sahig, ang screen nito ay durog at wala ng buhay, habang ang mahahabang kable ay tila mga patay na ahas na nakakalat sa paanan ng kama. Mama, anong nangyari? Hingal na tanong ni Mateo, habang lumalapit sa kanyang ama, na ngayon ay muling nakapikit. Ngunit ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, tila isang taong nalulunod sa tuyong lupa. Dahan-dahang lumingon si Doña Consuela sa amin. Walang bakas ng gulat sa kanyang mga mata. Sa halip, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang itinutupi ang isang sutlang unan na hawak niya. Ang asawa mo, Mateo, ang ingay ng inyong pag-aaway ang nagpagising sa iyong ama. Sa sobrang takot niya sa presensya ng babaeng ito, pilit niyang inabot ang tubig, kaya nahulog ang monitor. Hindi totoo yan, ang aking sigaw ay pumuno sa silid, punong-puno ng pait at kawalan ng katarungan. Mateo, nakita mo kung paanong hinawakan ni Papa ang kamay ko kanina. Gising siya. At ang nanay mo, nakita ko siyang may hawak na unan. Lumapit sa akin si Doña Consuela. Ang bawat hakbang niya ay tila isang marahang pagtapik ng kamatayan sa aking balikat. Fides, anak, gaano ba kalala ang sakit ng isip mo? Maging ako ba ay pagbibintangan mong papatayin ang sarili kong asawa? Lumingon siya kay Mateo na may luha sa mga mata, isang sining ng pag-arte na tanging siya lamang ang nakakaalam. Mateo, look at her. She is dangerous. Inaatake niya ang dangal ko sa harap mo mismo. Hinarap ako ni Mateo, ang kanyang mukha ay muling naging isang maskara ng puot. Stop it, Fides, tama na ang mga kasinungalingan mo. My mother has been a saint to this family. Ikaw ang lason dito. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bank statement sa loob ng aking apron ay tila nagbabaga, isang ebidensyang pilit kong pinanghahawakan. Ngunit tila walang silbi sa harap ng isang lalaking piniling maging bulag. Lumapit si Doña Consuela kay Don Leandro at dahan-dahang hinaplos ang noo ng matanda. Huwag kang mag-alala, Leandro. Malapit na tayong matapos.
Malapit na ang kapayapaan. Bulong niya ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin, isang titig na nagsasabing alam niya ang bawat galaw ko. Nang lumabas si Mateo upang tawagin ang mga nurse para ayusin ang monitor, naiwan kaming dalawa ni Doña Consuela sa loob ng silid. Ang tanging tunog na naririnig ay ang hirap na paghinga ni Don Leandro. Dahan-dahang tumayo si Doña Consuela at lumapit sa akin. Ang kanyang bango na amoy vanilla at mamahaling pabango ay tila sumasakal sa aking hininga. Alam ko ang nakuha mo sa opisina ni Mateo Fides. Bulong niya, ang kanyang boses ay kasing talas ng isang labaha. Akala mo ba ay makakatulong sa iyo ang mga papel na iyon? Ang pera, ang kapangyarihan, at ang batas. Lahat yan ay hawak ko sa aking palad. Isang tawag ko lang at ang bank statements na yan ay magmumulang ikaw ang nagnakaw upang itakas ang pamilya mo sa hirap. Napasandal ako sa pader, ang aking puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa aking dibdib. Bakit niyo ito ginagawa? Mahal niyo ba talaga si Papa? Isang mahinang halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog na walang anumang kagalakan. Ang pag-ibig ay para sa mga mahihirap, Fides. Para sa mga tulad mo. Dito sa mundo ng mga Montesilo, ang tanging mahalaga ay ang pananatili sa itaas. At kung kailangang ibaon, ang isang matandang inutil para sa kinabukasan ng aking anak, gagawin ko. Bigla niyang kinuha ang isang maliit na bote ng gamot mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa akin. Alam mo ba kung ano ito? Ito ang huling piraso ng puzzle. Isang patak nito sa susunod na baso ng tubig ni Leandro at matatapos na ang lahat. At hulaan mo kung sino ang huling nakitang kasama niya, ikaw, Fides, ang baliw na manugang na gustong maghigante. Ang aking hininga ay tila naputol. Ang bawat himaymay ng aking utak ay nagsusumigaw na tumakas, ngunit ang pintuan ay muling bumukas at pumasok si Mateo kasama ang dalawang lalaking nakaputi. Mateo, bantayan mong maigi ang asawa mo, wika ni Doña Consuela. Habang dahan-dahang lumalabas ng silid ang kanyang mukha, ay muling naging anghel ng kabutihan. Ayaw nating magkaroon ng isa pang insidente ngayong gabi. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng silid na papaligiran ng mga taong gustong kumitil sa aking buhay at sa buhay ni Don Leandro. Naramdaman ko ang bigat ng isang kamay sa aking braso, ang mahigpit na pagkakahawak ni Mateo na tila isang bakal na posas. Sa dilim ng gabi, ang tanging pag-asa ko ay ang munting bote ng lunas na itinago ko sa ilalim ng kama ni Don Leandro bago kami nag-away ni Mateo. Ngunit paano ko ito maaabot kung ang bawat mata sa loob ng mansyong ito ay nakatuon sa aking bawat paghinga? Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang babala ng dumarating na unos habang kinalakalad ako ni Mateo palayo sa silid ni Don Leandro. Ang mahigpit na pagkakahawak niya sa aking braso ay nag-iiwan ng mga mapupulang marka, ngunit mas masakit ang katotohanang ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay ay siya ring nagpipinid ng pinto ng aking kalayaan. Ikinulong niya ako sa maliit na silid sa tabi ng kusina, ang bodega, kung saan ang amoy ng luma at alikabok ang tanging kasama ko. Diyan ka lang, Fides. Huwag mong susubukang lumabas kung ayaw mong tuluyan kitang ipakulong sa mental hospital. Hospital ko ang huling banta ni Mateo bago ko narinig ang tuyot na tunog ng susi na umikot sa trangka. Napaupo ako sa sahig, ang aking likod ay nakasandal sa malamig at magaspang na pader. Ngunit sa halip na luha, isang malamig na determinasyon ang nanahan sa aking dibdib. Naalala ko ang itinuro ni Mang Berting na ang pinakamabisang lason ay ang kasakiman. At ang tanging lunas ay ang sining ng paghihintay. Dahan-dahan kong inabot ang isang maliit na siwang sa ilalim ng mga lumang sako ng bigas. Doon nakatago ang isang maliit na metal na kahon, ang aking bait. Hindi nagtagal narinig ko ang mahihinang yabag sa labas. Alam ko ang amoy ng pabangong iyon. Mabango ngunit may dalang amoy ng pagkabulok. Si Lenny. Pumasok siya sa loob, ang kanyang mukha ay puno ng mapaglarong ngiti habang pinaglalaruan ang gintong relo sa kanyang braso. Fides, harapa, look at you. Mula sa pagiging senyora ng bahay na uwi ka sa bodega, anya ang boses ay puno ng pang-uuyam. Bakit hindi ka nalang sumuko? Ibigay mo na sa akin ang impormasyon tungkol sa hidden bank accounts ni Don Leandro na sinabi sa akin ni Mang Berting. Kung gagawin mo yun, baka matulungan pa kitang makatakas. Tumingin ako sa kanya, pilit na ipinapakita ang isang mukha ng matinding takot at panghihina.
Lenny, parang awa mo na, kappa. Nandun ang lahat sa maliit na vault sa ilalim ng lumang kalan sa labas. Iyon ang Quetzat na hinahanap nyo. Nandoon ang mga original na dokumento at ang selyadong video ni Don Leandro bago siya nagkasakit. Kunin mo na, basta hayaan mo lang akong mabuhay. Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng lumang kalan, you're not lying right. Wala na akong dahilan para magsinungaling, Lenny. Natalo niyo na ako. Ang aking bulong ay tila isang pagsuko, ngunit sa loob-loob ko ay binibilang ko ang bawat segundo. Agad na lumabas si Lenny, hindi man lang muling lumingon. Hindi niya alam na ang vault na tinutukoy ko ay naglalaman lamang ng mga lumang papel at isang tracker na magsasabi sa akin kung saan niya dadalhin ang ebidensya. Ito ang aking paraan upang ilayo sila sa silid ni Don Leandro habang inihahanda ko ang huling hakbang. Sa labas narinig ko ang boses ni Mang Berting na kunwaring naglilinis ng mga paso malapit sa bintana. Nakaalis na siya, apo. Papunta na siya sa likod. Ang mahinang bulong niya ay tila isang himig ng kaligtasan. Gamit ang isang maliit na hairpin na itinago ko, sinimulan kong kalikutin ang lumang trangka ng pinto. Ang bawat tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila isang sigaw sa aking pandinig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nang sa wakas ay marinig ko ang marahang pagbukas ng pinto, hindi ako nag-atubili. Tumakbo ako patungo sa library, hindi upang magnakaw, kundi upang kunin ang huling alas na itinago ko sa likod ng isang makapal na libro ng medisina. Ngunit bago ko pa mahawakan ang itim na folder, naramdaman ko ang isang malamig na presensya sa aking likuran. I knew you were up to something, Fides. Ang boses ni Mateo ay pumutok sa katahimikan, mas matalas kaysa sa anumang patalim. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang anino ay humahaba sa sahig habang hawak niya ang isang baril na nakaturo sa aking direction. Akala mo ba ay ganun kadaling linlangin si Lenny? She works for me and she just confirmed that you still have something hidden. Give it to me now. Napaatras ako, ang folder ay mahigpit na nakayakap sa aking dibdib. Ang bawat hakbang ni Mateo ay tila isang hatol na papalapit. Ang katahimikan ng mansyon ay tila mas lalong bumigat habang sa kabilang panig ng bahay narinig ko ang isang malakas na sigaw mula kay Lenny. Isang sigaw ng gulat na nagmumula sa kinalalagyan ng aking peking vault. Ang bawat segundo ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa aking hininga habang nakatitig ako sa madilim na dulo ng baril ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pag-ibig kundi isang hungkag na kailaliman ng kasakiman at takot. Ang kislap ng mga ilaw sa library ay nagbibigay ng isang maputlang anyo sa kanyang mukha, tila isang rebultong gawa sa malamig na bato. Ibigay mo sa akin ang folder na iyan, Fides. Huwag mo na itong mas pahirapin pa. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa galit. You've always been too stubborn, bakit hindi ka na lang sumunod? Everything would have been easier for you if you just stayed quiet. Niyakap ko ang itim na folder ng mas mahigpit sa aking dibdib. Nararamdaman ang bawat piraso ng papel na naglalaman ng katotohanan, ang mga records ng bank accounts, ang mga lihim na pakikipag-usap niya kay Clara, at ang ebidensya ng unti-unting paglason kay Don Leandro. Easier for me o mas madali para sa inyo na ubusin ang buhay ni Papa habang nakatalikod ang lahat? Ang aking tugon ay matatag bagaman ang aking mga tuhod ay tila malapit ng bumigay. Bago pa man makasagot si Mateo, bumukas ang pinto ng library nang may malakas na kalabog. Pumasok si Lenny, gusot ang damit at puno ng putik ang kanyang mga braso, ang kanyang mukha ay nagliliyab sa galit. Walang laman ang vault, Mateo, pinaglaruan niya ako. Isang lumang tracker at mga basurang papel lang ang nandoon. Sigaw niya habang dinuduro ako. Ang kapal ng mukha mong pagmukhain akong tanga, Fides. Shut up, Lenny, bulyaw ni Mateo nang hindi inaalis ang tingin sa akin. I have it under control. Fides, this is your last chance. Ibigay mo ang folder o gagawa ako ng paraan na kahit ang sarili mong ina sa probinsya ay hindi ka na makikilala. Ngunit sa gitna ng tensyong ito, isang marahan at tila banal na boses ang narinig namin mula sa pintuan. Mateo, ibaba mo ang baril. Hindi ganyan ang pagharap sa isang bisita, lalo na sa isang asawa. Pumasok si Doña Consuela, ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mukha ay kasing payapa ng isang santo, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang labaha. Dahan-dahang ibinaba ni Mateo ang kanyang kamay bagaman ang banta ay nananatili pa rin sa kanyang anyo. Lumapit sa akin ang aking biyenan
Ang bango ng kanyang vanilla na pabango ay tila sumasakal sa hangin. Fides, my dear, kailangan mong maintindihan. Ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng kumpanya. Si Leandro ay matanda na hindi na niya kayang hawakan ang mga responsibilidad. Ang ginagawa namin ay pagprotekta lamang sa legacy ng mga Montesilo. Legacy, ang legacy ba ay binuo sa lason at pagnanakaw? Sumbat ko sa kanya. Isang mahinang halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kasaysayan ay isinusulat ng mga nananalo, hindi ng mga biktima. At bukas ng umaga sa harap ng lahat ng media at ng buong bansa, ang kasaysayang isusulat namin ay tungkol sa isang baliw na manugang na nagtangkang pumatay sa kanyang biyenang lalaki dahil sa selos at kasakiman. Inutusan niya ang mga gwardiya na pumasok at hawakan ako. Kinuha ni Mateo ang itim na folder mula sa aking mga kamay ng may mapang-uyam na ngiti. Pinanood ko silang sunugin ang bawat pahina sa harap ng fireplace. Ang mga abo ay lumipad sa hangin tila mga itim na paru-paro ng pagkatalo. Ayusin niyo siya, utos ni Doña Consuela kay Lenny. Paliguan niyo, lagyan ng make-up at isuot ang pinakamahal na bestidong meron siya. Kailangan niyang magmukhang maayos para sa press conference mamaya. Gusto kong makita ng lahat ang pagbabalik loob ng asawa ni Mateo bago natin siya tuluyang ipadala sa pasilidad. Kinaladkad ako ni Lenny patungo sa aking dating silid. Habang hinahatak niya ang aking buhok upang ayusin, nakita ko ang aking sarili sa salamin. Mukha akong isang bangkay na pilit binibigyan ng kulay. Ngunit sa ilalim ng aking kuko, may nakatagong maliit na bote ng langis, ang lunas na itinago ko bago pa man nila ako mahuli. Hindi nila nakuha ang lahat. Huwag kang malikot, Fides, bulong ni Lenny habang maring pinapahiran ng lipstick ang aking mga labi. Maging mabuting asawa ka na lang sa huling pagkakataon. Isipin mo na lang na ito ang huling stage mo bago ang tuluyang pagbagsak ng kurtina. Nang marinig ko ang tunog ng mga sasakyan ng media na dumarating sa labas ng mansyon, naramdaman ko ang lamig ng pawis sa aking likuran. Ang bawat flash ng camera na nakikita ko mula sa bintana ay tila mga kidlat na nagbabadya ng aking huling hatol. Dinala ako ni Mateo at Doña Consuela sa gitna ng malaking hall kung saan 12-dosenang mga reporter ang naghihintay. Ang mga ilaw ay nakakasilaw, ang mga bulungan ay tila isang dagat ng mga tinik. Hawak ni Mateo ang aking baywang ng napakahigpit, isang pagpapakita ng pagmamahal na sa katotohanan ay isang mahigpit na pagkakaipit. Handa ka na ba, Hon? Bulong ni Mateo. Sa aking tainga ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Just smile and nod. Kapag nagsalita ka ng kahit anong laban sa amin, alam mo kung nasan ang mga tauhan ko na nagbabantay kay Papa. Tumingin ako sa paligid sa mga matang naghihintay ng aking pagkakamali. Ang bawat hininga ko ay tila isang panalangin. Habang iniaabot ni Doña Consuela ang mikropono sa akin upang simulan ang aking pag-amin, naramdaman ko ang bote ng langis sa loob ng aking palad. Ito na ang huling pagkakataon. Ang tanong ay, magagawa ko bang baguhin ang daloy ng kwento bago ako tuluyang lamunin ng dilim ng kanilang kasinungalingan? And ang bawat kislap ng camera ay tila mga kidlat na humihiwa sa aking dangal. Bawat click ng shutter ay parang tunog ng martilyo na nagpapako sa akin sa krus ng kahihiyan. Narito ako nakatayo sa gitna ng malawak na bulwagan ng mga Montecillo, suot ang isang mamahaling bestidong ginto na tila ba isang palamuti sa sarili kong burol. Sa tabi ko nakaupo si Don Leandro sa kanyang wheelchair, tila isang rebultong walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit habang ang kanyang hininga ay mababaw at mahina. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay mariing nakabaon sa aking palad, isang babala na nakatago sa likod ng isang mapanlinlang na ngiti. Keep your mouth shut, Fides. Just follow the script, bulong niya sa aking tainga. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason na sumasakal sa aking diwa. Humakbang pasulong si Doña Consuela, ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pighati na kayang magpaiyak kahit ang pinakamatigas na puso. Mga kaibigan sa media, narito kami ngayon upang linawin ang lahat. Masakit para sa amin ang nangyaring ito, ngunit ang pamilya ay pamilya pa rin. Ang aking manugang na si Fides ay nagkaroon lamang ng isang matinding mental breakdown dahil sa stress ng pag-aalaga kay Leandro. Inaamin niya ang kanyang pagkakamali at kami naman ay handang magpatawad. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura.
Ang bawat salita niya ay tila isang dumi na ibinibuhos sa aking pagkatao. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Lenny na nakatayo malapit sa mga reporter, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tinitingnan ang aking pagbagsak. Akala nila ay tapos na ang lahat. Akala nila ay wala na akong natitirang alas. Ngunit habang nagsasalita si Doña Consuela, dahan-dahan kong inilabas ang maliit na bote ng langis mula sa tupi ng aking bestida. Sa gitna ng kaguluhan ng mga tanong ng mga reporter, kunwari, ay inayos ko ang kumot ni Don Leandro. Doon mabilis kong ipinahid ang matapang na konsentrasyon ng luya mentol at mga piling taumok sa kanyang mga sentido at sa ilalim ng kanyang ilong. Ang halimuyak nito ay agad na kumalat sa paligid namin, isang amoy na sumisimbolo sa buhay at katotohanan. Sinimulan kong imasahe ang isang particular na pressure point sa kanyang batok, isang teknik na itinuro ni Ina na kayang gumising kahit sa pinakamalalim na pagkakaidlip dulot ng sedatibo. Gising Papa, di parata hustisya, pabulong kong panalangin. Fides, it's your turn. Say your statement. Utos ni Mateo, ang kanyang boses ay may halong banta habang iniaabot sa akin ang mikropono. Tumingin ako sa mga reporter sa mga lens na nakatutok sa akin at pagkatapos ay kay Doña Consuela na tila ba isang reyna na naghihintay ng pagsuko ng kanyang alipin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang mahinang tunog ng pag-ubo ang narinig sa buong hall. Hindi iyon mula sa akin. Ang lahat ay napalingon kay Don Leandro. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw, kinakalos ang hawakan ng kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata na dati ay matagal nang nakapinid ay dahan-dahang bumukas. Hindi ito ang mga matang nanlalabo at walang malay. Ito ay ang mga matang nag-aapoy sa galit at liwanag. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng litrato. Don Leandro is awake, look, he's moving. Sigaw ng isang reporter. Namutla si Doña Consuela, ang kanyang hawak na panyo ay nalaglag sa sahig. Sinubukan ni Mateo na lumapit upang hawakan ang kanyang ama, ngunit sa isang mabilis na galaw, itinaboy ni Don Leandro ang kamay ng kanyang anak. Kinuha ng matanda ang mikropono mula sa aking nanginginig na kamay. Ang kanyang boses, bagaman paos at magaspang, ay umalingaw ng may awtoridad na tila isang kulog sa gitna ng tirik na araw. Ang aking manugang, si Fides, siya ang nagligtas sa akin, ang simula ni Don Leandro. Ang bawat salita niya ay tila isang saksak sa puso ni na Mateo at Doña Consuela. Sa loob ng 2 taon, nilalason ako ng sarili kong asawa at ng doktor na kasabwat niya. Ang sopas na sinasabi nilang itinatapon ni Fides ng walang galang, iyon ang sopas na may halong lason na unti-unting pumapatay sa akin. Nanahimik ang buong bulwagan, tila ba ang oras mismo ay huminto sa pagtakbo. Ang mukha ni Doña Consuela ay naging kasing puti ng papel, habang si Mateo ay tila nais ng lamunin ng lupa sa kinatatayuan niya. At hindi lang yan, patuloy ni Don Leandro, habang itinuturo ang isang maliit at halos hindi mapapansing butones sa kanyang polo. Ang butones na ito ay hindi ordinaryo. Ito ay isang microcamera na itinago ni Fides bago pa man ako mawalan ng malay kagabi. Lahat ng pag-uusap ni na Consuela at Mateo tungkol sa pagnanakaw sa kumpanya at ang plano nilang tuluyan akong itumba. Lahat yan ay nakarecord at kasalukuyan nang ipinapadala sa mga awtoridad. Isang malakas na kaguluhan ang sumiklab. Ang mga reporter ay nagsimulang sumigaw ng mga katanungan, hindi na para sa akin, kundi para sa mga salarin. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng mansyon at pumasok ang mga operatiba ng kapulisan. Bitbit ang warrant of arrest para kina Doña Consuela Mateo at Dr. Ignacio. Nakita ko si Lenny na pilit tumatakas sa gilid, ngunit hinarang siya ni Mang Berting, na kanina pa pala naghihintay sa labas, kasama ang mga ebidensyang itinago namin sa lumang kusina. Ang gintong relos sa braso ni Lenny ay tila naging isang simbolo ng kanyang pagbagsak, habang pilit siyang kinakaladkad ng mga pulis. Mateo, mama! Sigaw ni Doña Consuela habang pinaposas ang kanyang mga kamay, ang kanyang huwad na kabanalan ay tuluyan ng naglaho at napalitan ng isang mapangit na anyo ng desperasyon. Hindi ito totoo, guni-guni lang ang lahat ng ito. Hinarap ko si Mateo habang siya ay dinadala palabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit alam kong huli na ang lahat. Ang pag-ibig na binuo sa kasinungalingan ay kailanman hindi magtatagal, Mateo.
Ang sampal na ibinigay mo sa akin, iyon ang nagpagising sa akin sa katotohanan. Naiwan kami ni Don Leandro sa gitna ng bulwagan, habang ang mga ilaw ng kamera ay patuloy na kumikislap, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mga kidlat ng kahihiyan. Ito ay ang liwanag ng isang bagong simula. Ang pusong fetus ay hindi nagapi. Sa halip ito ay naging isang sulo na naglantad sa kadiliman ng mansyon. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib, isang hininga ng kalayaan na matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Ang katahimikang bumalot sa mansyong Montecillo nang sumunod na umaga ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang mabigat at nakakasakal na presensya ng takot na tila laging nakabantay sa bawat sulok ng mga pasilyo. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay tila mas maliwanag, nagdadala ng isang uri ng kalinisan na matagal nang ipinagkait sa tahanang ito. Naroon ako sa hardin, dinaramdamang marahang pag-ihip ng hangin na nagdadala ng bango ng mga basang dahon at sariwang lupa. Ang mga bulaklak na bougainvillea ay tila mas masigla ang kulay malayo sa matapang na pula ng galit na namayani nitong mga nakaraang araw. Hawak ko ang isang tasang tsa, isang tunay na tsaa na gawa sa sariwang dahon ng mint at tanglad, walang halong lason, walang halong pait. Narinig ko ang mahinang tunog ng gulong ng wheelchair sa semento. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Mabilis akong tumayo at lumapit kay Don Leandro upang tulungan siyang makarating sa ilalim ng punong mangga. Ang kanyang mukha ay mas maayos na ngayon, bagaman bakas pa rin ang pagod ng mahabang panahon ng pagkakaidlip dulot ng mga gamot. Salamat, Fides. Ang kanyang boses ay mas malinaw na may dalang init na hindi ko naramdaman noong siya ay nasa ilalim pa ng kontrol ni Doña Consuela. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang balat ay hindi na kasing lamig ng yelo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng ginawa mo. Iniligtas mo hindi lang ang buhay ko kundi pati na rin ang huling natitirang dangal ng aming pangalan. Ginawa ko lang po ang nararapat, Papa. Ang aking tugon habang dahan-dahang umuupo sa tabi niya. Ang kusina ay dapat maging bukal ng buhay, hindi instrumento ng kamatayan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ng matanda. Tumingin siya sa malayo, tila binabasa ang mga alaala ng nakaraan. Naging bulag ako, anak. Ang aking pagiging giyahiya, ang aking pagnanais na kontrolin ang lahat. Yun ang nagbigay ng pagkakataon kay Consuela at Mateo na gumawa ng kasamaan sa likod ko. Akala ko ang kapangyarihan ay nasa pera, ngunit sa huli ang isang munting bote ng langis at isang tapat na puso ang nagpabagsak sa lahat. Nalaman ko mula sa mga balita ngayong umaga na ang kaso laban sa kanila ay hindi matatakasan. Si Dr. Ignacio ay nagsimula ng kumanta upang bawasan ang kanyang sentensya. Inilalahad ang bawat detalye ng kanilang sabuatan. Si Mateo naman sa loob ng selda ay pilit pa ring isinisisi ang lahat sa kanyang ina, habang si Doña Consuela ay nananatiling tahimik. Ang kanyang huwad na kabanalan ay tuluyan ng pinalitan ng isang malamig na kawalan ng pakiramdam. At si Lenny, narinig kong wala siyang pambayad ng piyansa. Ang gintong relos na kanyang ipinagmalaki ay naging isang walang kwentang bakal na kinuha bilang ebidensya. Ang taong nangarap ng marangyang buhay sa pamamagitan ng pagtataksil ay nauwi sa isang sulok ng madilim na kulungan mag-isa at kinalimutan ng mga taong pinaglingkuran niya. Fides ma, tawag muli ni Don Leandro na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Inilabas niya ang isang gintong susi mula sa kanyang bulsa, ang susi ng main office ng Montecillo Group. Ayoko nang humawak ng negosyo. Ang natitirang panahon ko ay ititira ko na lamang sa pagbawi ng aking lakas. Mula sa araw na ito, ikaw na ang mamumuno sa ating mga restaurant. Gawin mo itong muli na isang tahanan para sa mga nagugutom, hindi lamang ang tiyan, kundi pati na rin ang kaluluwa. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay habang tinatanggap ang susing iyon. Hindi ito simbolo ng yaman, ito ay simbolo ng isang malaking responsibilidad. Pangako po, Papa, ibabalik natin ang tunay na lasa ng katapatan sa bawat putahe. Pagkalipas ng ilang linggo, tumayo ako sa harap ng aming main branch. Ang lumang signboard na may nakasulat na Montecillo Fine Dining ay dahan-dahang ibinababa ng mga tauhan. Ang bawat tunog ng pagtanggal ng mga tornilyo ay tila isang pagbaklas sa masakit na nakaraan. Sa halip, isang bagong karatula ang itinaas, maliwanag, elegante at puno ng pag-asa. Pusong Fides. Nakasuot ako ng isang modernong Filipiniana,
Ang tela ay gawa sa pinong-pinya na hinabi sa aming probinsya. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mukha ay wala ng bahid ng takot o pasakit. Habang pinuputol ko ang ribbon sa harap ng mga panauhin at ng media, nakita ko si Mang Berting sa gilid nakasuot ng malinis na barong ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ang bawat taong pumasok sa loob ng restaurant ay sinalubong ng amoy ng sariwang tawmok at bagong lutong kakanin. Wala nang mga sekretong nakatago sa ilalim ng mga pinggan. Ang bawat sangkap ay pinili ng may pag-ibig, ang bawat luto ay ginamitan ng katotohanan. Habang tinitingnan ko ang aking sarili sa malaking salamin ng lobby, naalala ko ang sampal ni Mateo sa hapagkainan noong unang umaga. Ang sakit na iyon ang naging mitsa upang mahanap ko ang aking tunay na lakas. Ang hiya na pilit nilang ipinaranas sa akin ay naging isang sandata upang ipakita kung ano ang tunay na halaga ng isang babae. Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa pintuan. Isang reporter na dati ay isa sa mga bumabatikos sa akin. Miss Fides, ano ang sikreto ng inyong tagumpay? Paano nyo nagawang bumangon mula sa ganoong karahas na karanasan? Ngumiti ako ng dahan-dahan, ang aking mga mata ay nakatutok sa lens ng camera, ang parehong lens na dati ay naging saksi sa aking pagluha. Ang sikreto ay hindi matatagpuan sa kahit anong cookbook. Ang aking tugon, ang boses ay puno ng kapayapaan. Ang sikreto ay ang pananatiling tapat sa iyong sarili kahit na ang buong mundo ay pilit kang nilulunod sa kasinungalingan. Dahil sa huli, ang pag-ibig na may kasamang integridad, ang tanging putaheng hindi kailanman mapapanis. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, lumabas muna ako sandali sa balkonahe. Tumingala ako sa langit kung saan ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita. Naramdaman ko ang muling pagpintig ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Ang kabanata ng mga Montesillo ay tapos na, at ang kabanata ni Fides ay kasisimula pa lamang. Ngunit sa gitna ng aking kagalakan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng restaurant. Ang bintana nito ay bahagyang bumukas, at nakita ko ang isang pares ng mga mata na tila pamilyar, ngunit puno ng isang uri ng pait na hindi pa rin naglalaho. Sino pa ang natitirang anino mula sa nakaraan na hindi pa rin bumibitaw? Ang bawat kabanata ng ating buhay ay may mga pahinang mahirap balikan, ngunit kailangang basahin upang tuluyang makamtan ang kapayapaan. Ang itim na sasakyang tumigil sa tapat ng aking restaurant ay tila isang anino mula sa isang panaginip na pilit ko nang kinakalimutan. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto nito, hindi ang galit ni Mateo o ang talas ng dila ni Doña Consuela ang bumungad sa akin. Lumabas ang isang babaeng balot ng lumbay ang mga mata, si Clara. Siya ang babaeng naging dahilan ng mga lihim na paglipat ng pera ni Mateo, ang babaeng akala ko ay katuwang sa krimen, ngunit ngayon ay nakatayo sa aking harapan na tila isang lantang bulaklak. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na sobre. Fides, ang kanyang boses ay halos hindi marinig na lulunod sa ingay ng mga sasakyang dumadaan sa kalsada. Hindi ako pumunta rito para manggulo. Gusto ko lang ibigay ito. Inabot niya ang sobre. Sa loob ay may mga sulat ni Mateo na nagpapatunay na maging si Clara ay naging biktima rin ng kanyang manipulasyon. Pinangakuan niya ang babae ng kasal ng magandang buhay, habang ang katotohanan ay ginamit lang niya ito upang itago ang kanyang mga ninakaw na pondo. Si Clara ay isa ring bilanggo ng mga salitang matatamis, ngunit puno ng lason. Akala ko mahal niya ako, Fides. Pero nang mahuli siya, ang unang ginawa niya ay itanggi ang pagkatao ko para lang maisalba ang sarili niya. Ang paghikbi ni Clara ay tila isang marahang pagbasag ng kristal sa gitna ng katahimikan. Tiningnan ko siya hindi nang may puot kundi nang may malalim na habag. Sa puntong ito, ang paghili ay wala nang puwang sa aking puso. Pumasok ka, Clara. Kumain ka muna, ang tanging nasabi ko. Dinala ko siya sa isang sulok ng restaurant at hinainan ng isang mainit na sabaw ng tinola, ang putahing laging niluluto ni Ina para sa mga taong may sugat ang kaluluwa. Ang bawat higop ni Clara sa mainit na sabaw ay tila unti-unting naglalabas ng lamig sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng paghilom. Ang pagpapakain sa isang taong itinuring mong kaaway ay hindi tanda ng kahinaan,
kundi ang pinakamataas na anyo ng tagumpay laban sa kasamaan. Kinabukasan, dinala ako ng aking mga paa sa isang lugar na pinangako kong hindi ko na bibisitahin ang provincial jail. Ang tunog ng mabibigat na bakal na pinto na nagbubukas at nagsasara ay tila isang paalala ng mundong muntik ng maging hantungan ko. Sa loob ng visiting room naroon si Mateo. Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Nakasuot siya ng kulay kahel, na uniforme ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila mga hungkag na kuweba. Nang makita niya ako sumilay ang isang pamilyar na ningning, sa kanyang mga mata ang ningning ng isang taong susubok na namang gumamit ng mabulaklak na salita. "Fides, sweetheart, alam kong darating ka. I knew you couldn't leave me. Please kausapin mo si Papa. Sabihin mo sa kanya na napilitan lang ako. Si Mama ang may kasalanan ng lahat." Tinitigan ko siya ng matagal. Ang bawat salita niya ay tila isang gasgas na plaka na wala ng epekto sa akin. "Nariyan ka pa rin ba, Mateo, sa mundo kung saan ikaw ang laging biktima?" Dahan-dahan kong inilapag ang mga papel ng annulment sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel sa malamig na bakal ay tila isang huling hatol. "Pirman mo ito. Yan na ang huling bagay na gagawin mo para sa akin. Fides, know I love you. Gagawin ko ang lahat, magbabago ako." Ang kanyang pagsusumamo ay nauwi sa isang mahina at desperadong pag-iyak nang makita niyang hindi ako natitinag. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Mateo. Ang pag-ibig ay hindi nanlilin lang. Ang boses ko ay matatag kasing patag ng lupang natuyuan na ng baha. Ang hiya na ibinigay mo sa akin, ibinabalik ko na sa iyo. Ngunit ang patawad, ibinibigay ko iyon sa aking sarili dahil pinili kong lumaya mula sa iyo. Sa isang marahang pag-ikot ng ballpen, tinapos ni Mateo ang aming ugnayan. Habang naglalakad ako palabas ng pasilidad, narinig ko ang mahinang kalansing ng mga susi ng gwardya na tila isang kampana ng kalayaan. Ang hangin sa labas ay tila mas masarap lang hapin, bawat hininga ay puno ng pag-asa. Bumalik ako sa mansyon upang bisitahin si Don Leandro. Naroon siya sa balkonahe kasama si Mang Berting na nagtuturo sa kanya kung paano mag-alaga ng mga orkidya. Ang marahang pagtawa ng dalawang matanda ay tila isang musika na nagpapahiwatig na ang mga sugat ng nakaraan ay dahan-dahan ng nagiging pilat na lamang. "Handa ka na ba para sa bukas, Fides?" tanong ni Don Leandro habang nakangiti. Bukas ang formal na pagbubukas ng foundation na itinayo ko para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse, ang luntiang bukas. "Handa na po, Papa," ang aking tugon. Ngunit bago matapos ang araw, isang liham ang dumating mula sa abogado ni Doña Consuela. Mula sa loob ng kanyang selda, meron pa siyang huling mensahe para sa akin. Isang mensahe na hindi ko inaasahan at muling nagpatibok ng mabilis sa aking puso. Ano ang huling barahan ng reyna ng mga Montesilo? Bago tuluyang bumagsak ang kurtina, ang huling liham mula kay Doña Consuela ay hindi naglalaman ng mga banta o sumpa, kundi isang katotohanang mas matalas pa sa anumang patalim. Sa loob ng maruming sobre, nahanap ko ang isang lumang litrato, isang larawan ni Doña Consuela noong kabataan niya. Nakatayo sa harap ng isang maliit na dampa, may hawak na sandok at suot ang isang simpleng apron. Sa likod nito may nakasulat na ilang salita sa nanginginig na tinta. "Natalo mo ako, Fides, dahil hindi mo hinayaang lamunin ng ginto ang iyong kaluluwa. Sa iyong mga kamay ang kusina na ay muling naging tahanan. Huwag kang lilingon sa amin." Ito ang huling pag-amin ng isang reynang na wala ng kaharian. Ang kanyang pagkatalo ay hindi lamang ang rehas ng kulungan, kundi ang pagkatanto na ang katarungang ipinaglaban ko ay ang katarungang matagal na niyang ibinaon para sa kapangyarihan. Lumipas ang isang taon. Ang mansyong Montesilo na dati ay tila isang madilim na kuta ay binuksan ko para maging punong tanggapan ng luntiang bukas. Ang bawat silid na dati ay saksi sa mga bulong ng kataksilan ay puno na ngayon ng tawanan ng mga kababaihang muling bumabangon mula sa kanilang mga sugat. Dito itinuturo namin sa kanila ang sining ng pagluluto, ang sining ng pag-aalaga sa sarili, at ang sining ng pagtayo sa sariling mga paa. Naglalakad ako sa malawak na hardin habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Nakita ko si Don Leandro na masiglang nakikipag-usap sa mga bata sa aming daycare center. Ang kanyang wheelchair ay hindi na isang simbolo ng pagkakaidlip,
kundi isang trono ng karunungan para sa mga susunod na henerasyon. Kasama niya si Mang Berting, na ngayon ay tumatayong tagapamahala ng lahat ng aming mga lupain. Tinitiyak na ang bawat tanim ay lumalago ng may pagmamahal. Fides Hiha, tawag sa akin ni Don Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng takip silim. Handa na ang hapunan, sabi ni Mang Berting, nagluto ka raw ng espesyal na adobo sa puti, ang paborito ng iyong ina. Ngumiti ako at tumango. Opo papa, parating na ako. Bago ako pumasok sa loob, tumigil muna ako sandali sa harap ng malaking salamin sa lobby. Wala na ang bakas ng sampal ni Mateo sa aking pisngi. Wala na ang pamamaga ng aking mga mata dahil sa pagluha. Ang tanging nakikita ko ay isang babaeng may matatag na tindig, ang mga mata ay puno ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Naitanong ko sa aking sarili, napatawad ko na ba sila? Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang sakit, kundi ang pagpapasya na hindi na hayaang kontrolin ng sakit na iyon ang aking bukas. Napatawad ko na si Mateo hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pinagdasal ko na sana sa loob ng kanilang mga selda mahanap din nila ang liwanag na pilit nilang ipinagkait sa iba. Ang buhay ay parang isang malaking kusina. Minsan masusunog ang ating mga pangarap. Minsan magiging matabang ang ating mga pagsisikap. Ngunit hanggat meron tayong lakas na muling magbukas ng apoy at maghalo ng mga bagong sangkap ng pag-asa, palaging may pagkakataon para sa isang masarap na bukas. Naririnig ko ang marahang kalansing ng mga kubyertos mula sa dining hall, isang tunog na musika sa aking pandinig. Ang bawat bango ng pagkain ay tila isang alaala ng aking paglalakbay mula sa putikan patungo sa liwanag. Hindi na ako ang manugang namamatay tao. Ako si Fides, ang babaeng nagpatunay na ang isang tapat na puso ang pinakamabisang lunas sa lahat ng uri ng lason. Habang hinihipan ko ang huling kandila sa hallway bago pumasok sa kainan, naramdaman ko ang marahang ihip ng hangin na tila isang haplos ni Ina. Alam kong sa bawat putahing aking ihahain ang kanyang karunungan at ang aking dangal ay mananatiling buhay habang buhay. Ang kwento ng mga Montecillo ay tapos na. At ang buhay ni Fides ito ay kasisimula pa lamang, kasing sariwa ng unang ani at kasing tamis ng tagumpay na binuo sa katotohanan. Ang huling liham mula kay Doña Consuela ay hindi naglalaman ng mga banta o sumpa, kundi isang katotohanang mas matalas pa sa anumang patalim. Sa loob ng maruming sobre nahanap ko ang isang lumang litrato, isang larawan ni Doña Consuela. Noong kabataan niya, nakatayo sa harap ng isang maliit na dampa, may hawak na sandok at suot ang isang simpleng apron. Sa likod nito may nakasulat na ilang salita sa nanginginig na tinta. Natalo mo ako, Fides, dahil hindi mo hinayaang lamunin ng ginto ang iyong kaluluwa. Sa iyong mga kamay ang kusina na ay muling naging tahanan. Huwag kang lilingon sa amin. Ito ang huling pag-amin ng isang reynang nawalan ng kaharian. Ang kanyang pagkatalo ay hindi lamang ang rehas ng kulungan, kundi ang pagkatanto na ang katarungang ipinaglaban ko ay ang katarungang matagal na niyang ibinaon para sa kapangyarihan. Lumipas ang isang taon. Ang mansyong Montecillo na dati ay tila isang madilim na kuta ay binuksan ko para maging punong tanggapan ng luntiang bukas. Ang bawat silid na dati ay saksi sa mga bulong ng kataksilan ay puno na ngayon ng tawanan ng mga kababaihang muling bumabangon mula sa kanilang mga sugat. Dito itinuturo namin sa kanila ang sining ng pagluluto, ang sining ng pag-aalaga sa sarili, at ang sining ng pagtayo sa sariling mga paa. Naglalakad ako sa malawak na hardin habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Nakita ko si Don Leandro na masiglang nakikipag-usap sa mga bata sa aming daycare center. Ang kanyang wheelchair ay hindi na isang simbolo ng pagkakaidlip, kundi isang trono ng karunungan para sa mga susunod na henerasyon. Kasama niya si Mang Berting na ngayon ay tumatayong tagapamahala ng lahat ng aming mga lupain. Tinitiyak na ang bawat tanim ay lumalago ng may pagmamahal. Fides Hiha, tawag sa akin ni Don Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng takip silim. Handa na ang hapunan, sabi ni Mang Berting. Nagluto ka raw ng espesyal na adobo sa puti, ang paborito ng iyong ina. Ngumiti ako at tumango. Opo papa, parating na ako. Bago ako pumasok sa loob, tumigil muna ako sandali sa harap ng malaking salamin sa lobby. Wala na ang bakas ng sampal ni Mateo sa aking pisngi.
Wala na ang pamamaga ng aking mga mata dahil sa pagluha. Ang tanging nakikita ko ay isang babaeng may matatag na tindig, ang mga mata ay puno ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Naitanong ko sa aking sarili, napatawad ko na ba sila? Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang sakit, kundi ang pagpapasya na hindi na hayaang kontrolin ng sakit na iyon ang aking bukas. Napatawad ko na si Mateo, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pinagdasal ko na sana sa loob ng kanilang mga selda, mahanap din nila ang liwanag na pilit nilang ipinagkait sa iba. Ang buhay ay parang isang malaking kusina. Minsan masusunog ang ating mga pangarap. Minsan magiging matabang ang ating mga pagsisikap. Ngunit hanggat meron tayong lakas na muling magbukas ng apoy at maghalo ng mga bagong sangkap ng pag-asa, palaging may pagkakataon para sa isang masarap na bukas. Naririnig ko ang marahang kalansing ng mga kubyertos mula sa dining hall, isang tunog na musika sa aking pandinig. Ang bawat bango ng pagkain ay tila isang alaala ng aking paglalakbay mula sa putikan patungo sa liwanag. Hindi na ako ang manugang na mamatay tao. Ako si Fides, ang babaeng nagpatunay na ang isang tapat na puso ang pinakamabisang lunas sa lahat ng uri ng lason. Habang hinihipan ko ang huling kandila sa hallway bago pumasok sa kainan, naramdaman ko ang marahang ihip ng hangin na tila isang haplos ni Ina. Alam kong sa bawat putahing aking ihahain ang kanyang karunungan at ang aking dangal ay mananatiling buhay habang buhay. Ang kwento ng mga Montesillo ay tapos na. At ang buhay ni Fides ito ay kasisimula pa lamang, kasing sariwa ng unang ani at kasing tamis ng tagumpay na binuo sa katotohanan. Ang huling sinag ng araw sa balkonahe ng mansyon ay hindi lamang tanda ng pagtatapos ng isang maghapon, kundi isang pangako na ang bawat gabi ay may kasunod na liwayway. Sa bawat paghinga ni Fides, hindi na ang amoy ng lason ang kanyang nalalanghap, kundi ang sariwang halimuyak ng katotohanang siya mismo ang nagtanim at nag-alaga. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pakikisama sa akin sa mahabang biyahe ng buhay ni Fides. Habang isinusulat at binabasa ko ang bahaging iyon, kung saan sinampal siya ni Mateo sa harap ng lahat, habang ang tanging hangad niya ay iligtas ang buhay ng kanyang biyenan, naramdaman ko ang hapdi sa aking sariling puso. Para bang gusto kong pumasok sa kwento at sabihing, sandali na lang, Fides, huwag kang susuko dahil darating ang hustisya. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang serya ng mga pangyayari. Ito ay hango sa mga tunay na damdamin at karanasan ng mga kababaihang. Ang kusina ay naging saksi sa kanilang tahimik na pagtangis, ngunit sa huli ay naging dambana ng kanilang muling pagkabuhay. Ang buhay ay parang isang putahe. Minsan ay may mapait na sangkap, ngunit ang tamang timpla ng integridad at katatagan ang magbibigay ng lasa na hinding-hindi mapapanis ng panahon. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Fides, kaya nyo rin bang magpatawad ng ganun kadali upang makamit ang inyong kapayapaan? O mas pipiliin nyo bang ibaon ang nakaraan sa limot ng walang anumang salita? Ngayon, habang dahan-dahang naglalaho ang mga tinig ng mga Montesillo, gusto ko namang makinig sa inyo. Saang sulok kaya ng Pilipinas o ng mundo kayo naroroon habang pinapakinggan ito? Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan, naglalaba, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng sakripisyo. Ibahagi nyo naman sa comment section ang inyong mga saloobin, dahil sa tahanang ito, ang bawat kwento nyo ay mahalaga at pakikinggan. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang maging inspirasyon din ito sa iba pang mga pusong naghahanap ng paghilom. Naway manatiling matatag at mabango ang inyong mga puso, tulad ng mga sariwang damo sa parang matapos ang ulan. Tandaan nyo, kayo ang reyna ng inyong sariling kapalaran, at walang sino man ang may karapatang basagin ang inyong dangal. Hanggang sa muling pagkukwento at paglalakbay ng ating mga damdamin. Pamagat ng kwento, Pusong Fides, ang halimuyak ng katapatan. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe.